Napag-usapan natin ang patungkol sa mga reactions ng mga nasa labyrinth, patungkol sa pagtalo nitong si Zijon sa may Insector King. Pero bago natin simulan itong video na ito, ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura Universe. So without further ado, let's get into the video. Nag-upload na nga pala guys ang Kohay PH ng Tagalog na solo leveling. Kaya kung gusto mo makapanood ng Tagalog solo leveling contents, bisitahin nyo ang Kohay PH. Link in the description. Ngayon, punta naman tayo sa may group nitong sila Dino. Nagtanong itong si Dino kay Pico kung bakit daw kinukurot siya nito. Sabi naman itong si Pico sa kanya, hindi daw pala ito panaginip basta-basta. Kaya nag-reply itong si Dino na oo nga daw. Akala niya rin daw kanina ay isang nightmare lang ito. Pero mukhang totoo nga daw ang nasaksihan nilang pangyayari. Pero tigilan na daw siya sa pagkurot nitong si Pico. Then nagsalita rin itong si Mai Furuki na pwede daw bang ipaliwanag nitong si Dino kung ano talaga nangyari. Nagtanong itong si Mai Furuki ngayon kasi wala siyang alam sa kung ano nga nangyari. Alam niya na meron maganda nangyari pero hindi niya alam kung ano yun specifically. Basta ngayon ay nakikita niya lang na itong insect lord na si Zilenius ay nasa may ground na at hindi na nito ngayon kayang lumaban. Naisip dito nitong si Mai Furuki kung paano daw kaya ni Zijon nagawang manalo. Talagang napakahalimaw daw nito. Kung i-compare daw siya dito, hindi niya talaga may imagine ang gap nilang dalawa pagdating sa may combat. Then nagsalita itong si Dino na actually hindi niya rin naman daw talaga alam kung ano ba nangyari. Wala siyang idea kung bakit bigla na lang lumakas itong si Zijon. Napaisip itong si Dino dito kung dahil daw ba yun sa may weapon na ibinigay niya dito. Pero sa tingin niya daw hindi lang yun ang dahilan. And hindi talaga yun ang pinaka-main na dahilan kung bakit. Kailangan niya na lang daw na i-assume na merong ginawa itong si Zijon. Siguro daw involved na naman dito itong si Rimuru kasi sa tuwing nagkakaroon daw ng mga anomalya si Rimuru daw palagi ang dahilan nito. Tuwang-tuwa naman itong si Diablo sa may nasaksihan niya at nagsalita itong si Diablo dito at dahil doon medyo nagkaroon ng idea itong sila Dino kung ano nga ba nangyari kasi sabi nitong si Diablo napaka-wonderful daw talaga nitong si Rimuru-sama kasi alam daw nitong si Rimuru-sama na mangyayari itong moment na ito. The moment pa lang na na-meet nitong si Rimuru-sama itong si Zijon. Sa statement na ito wala masyadong naintindihan itong sila Dino kaya nanghingi pa siya ng mga info. Alam nitong si Dino na kapag nasa Rimuru-sama freezing mode itong si Diablo willing ito na magsalita para purihin nga itong si Rimuru. Kaya tinanong niya itong si Diablo pero nag-reply itong si Diablo sa kanya na bonaki daw talaga itong si Dino. Bakit niya naman daw ipapaliwanag sa kanila kung ano ba talaga nangyari? May excite lang rin daw itong si Dino kapag ginawa niya yon. Pero ang dahilan rin pala talaga nitong si Diablo kung bakit hindi niya in-explain kina Dino kasi ayaw nitong si Diablo na mailik ang power na na-access nila. Hindi daw dapat malaman ng mga maraming tao ang patungkol sa may Nihility Collapse. Yung mga connected lang daw kay Rimuru-sama through Soul Corridor ang capable na makahiram dito ng power. Pero unfortunately halos suicidal daw halos para sa kahit na kanino ang paghiram ng malaking power dito. Lalo na kapag wala daw itong si Rimuru. Kasi kapag ito daw ang gamit mo at nagkamali ka ng kahit na isang beses lang pwede nang masira ang katawan mo. Nung unang beses na nakita nitong si Diablo ang Nihility Collapse energy na nagsisirculate nga sa may katawan nitong si Zijon halos ini-question na daw nitong si Diablo ang kanyang sanity. Naisip niya rin na nabaliw na daw ba itong si Zijon at bakit nito ginawa yon. Pero napatanong rin daw siya at the same time na bakit daw buhay pa rin itong si Zijon kahit na nagsisirculate nga sa may katawan nito ang destructive energy at hindi lang basta buhay. Napakaganda pa ng status nga nito kasi sabi ni Diablo instantly daw na mawawasak ang katawan mo kapag ginawa mo yung ginawa nitong si Zijon. Kaya dito isang sagot lang ang naisip nitong si Diablo at yun daw dahil ang certain percentage daw pala ng katawan nga nitong si Zijon composed ng cells nitong si Rimuru. Kaya naisip rin nitong si Diablo na siguro daw binigyan talaga nitong si Rimuru-sama itong si Zijon ng mga cells niya dahil na-predict na daw agad nito na kakailanganin nga ito nitong si Zijon ngayon at dahil doon nagme-make sense na daw ang lahat ng mga pangyayari kung bakit nagagawa nitong si Zijon na makahiram ng sobrang lakas na power dito. Pero of course in reality hindi naman talaga nakita nitong si Rimuru yon kasi that time ang nasa isip lang ni Rimuru ang iligtas itong si Zijon kaya binigyan niya ito ng mga cells niya para mabilis ito makarecover. Actually if we really think about it
maging itong si Apito ganun din na nangyari. Pati ang katawan ni Apito composed rin ng mga cells nitong si Rimuru. Kaya in theory sobrang lakas rin nitong si Apito kapag nagawa niyang humiram ng Nihility Collapse energy. Siguradong mas malakas pa ito kay Pelyod kapag nagkataon. Naisip rin nitong si Diablo yon. Kaya kuminang na naman ang mga mata nitong si Diablo. Talagang pagpatungkol kay Rimuru tuwang-tuwa itong si Diablo dito. Pero hindi ko sinasabi nakakayanan rin ni Apito na magawa yung nagawa nitong si Zision. Kasi kahit may cells ka ni Rimuru hindi mo basta-basta na magagawa ang ginawa nitong si Zision. Talagang napakahirap rin daw para kay Zision nung ginawa niya na yon. At sobrang sakit din nun sa may katawan niya. Pero katulad kasi nitong si Diablo malaki rin ng tiwala nitong si Zision pagdating kay Rimuru. Kaya nag-push through talaga itong si Zision kahit na sobrang sakit pa. Kasi parehas nga sila ng mindset nitong si Diablo na kaya siya binigyan ng cells ng kanyang master para sa may moment na ito. Kumbaga hindi iniisip ni Zision ang kanyang sariling safety kasi ang akala niya calculated na nitong si Rimuru yun nung binigay nito ang mga cells nito sa kanya. Pero actually matter of luck lang rin talaga kaya nakasurvive nga itong si Zision. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.